So, pinamagatan ko po ang aking mensahe ngayon, the impact of Christ's resurrection. Okay? Kasi alam po ninyo, maraming mga tao ang alam ang Pasko ng pagkabuhay. Pero hindi nila alam bakit kinakailangan nating bigyan ng malaking pansin yung Easter Sunday. Ito ay, kumbaga, kilala sa buong mundo as Easter Sunday. Pero alam po ninyo that the truth is, ang Easter Sunday has no relationship with Resurrection Sunday. Ito po ay, yung Easter came from the spring equinox being celebrated in Germany. Pero ang pangalan po ay Easter, which is yung R magkabaligtad sa E. Okay, pero hindi po yan ang katotohanan. Pero hanggang ngayon, ito po ay, kumbaga, na-adapt pa rin ng maraming mga tao. Kaya po yung Easter bunnies or tawag dito, yung mga Easter eggs, those are all, kumbaga, parang it means to bring us fertility and abundance. Pero hindi po yan related sa ating mga Kristiyano once we celebrate our so-called Easter Sunday. Ours is the Resurrection Sunday that we all need to understand. So, tingnan po natin. Ang tanong dito kasi ay, bakit kinakailangan nating maunawaan at kinakailangan nating i-celebrate ang Resurrection Sunday? What's the impact as far as Christian is concerned? Kasi tingnan po ninyo mga kapatid ko, nung panahon na nabuhay ang ating Panginoon si Kristo, ito yung unang sinabi at sinabi ng anghel, at ito yung sinabi ng anghel na dapat ipamahagi daw yung salita na to. Once, nung dumating si Mary, nakita niya wala na si Jesus Christ dun sa puntod, wala na dun sa libingan. Ang nakita niya ron ay isang uri ng tao, pero ang sabi ng salita ng Diyos, hindi yung tao, but an angel. So ito po ang sabi, Matthew chapter 28, verse 5 and 7. The angel said to the woman, sabi ng do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here. He is risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Then he go quickly and tell his disciples. And then, sabi niya, then go and tell his disciples. Ito daw ang sasabihin nila Mary Magdalene doon sa mga disipulo, doon sa mga followers ng ating Panginoon sa Kristo, yun sa 12 disciples niya. He has risen from the dead and he's going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you. Ito napakasimpleng sinabi ng anghel. So makikita natin dito, 2 beses niyang inulit yung salitang, He has risen, He has risen. Alam po ninyo sa Biblia, gusto ko maunawaan ninyo na kapag parating inuulit yan ay mayroong malaking importansya. Nagbibigay ng emphasis na kinakailangan hindi lamang natin ito ilagay sa ating isipan, kundi ilagay natin ito sa ating mga puso. At ang sabi, ito dapat ang maging mensahe ninyo na ibigay doon sa mga close-in ng ating Panginoon sa Kristo, yung kanyang mga followers, yung kanyang mga disciples. He has risen. He has risen. Now, alam po ninyo, sa pagtagpo ng panahon, at itong mga disipulo ng ating Panginoon sa Kristo became apostles themselves. Kumbaga, they put up their own churches from the places where they were located. And then, habang sila po ay nag-share ng mga bagay na tinuro ng ating Panginoong Jesucristo, may mga tao silang mga nakikita, mga skeptics ba? Kumbaga, tinatanong nila kung paanong talaga bang itong si Jesus Christ na inyong sinishare ay totoong nambuhay? Historically, totoo bang itong namatay at pagkatapos nun, yung ipinangako niyang after 3 days, mabubuhay siya? Totoo bang nangyari to? True story ba to? Okay? Now, hindi rin natin maalis sa panahon natin na may mga skeptics. People who do not, yung mga tao masasabi natin, hindi lang skeptics, kundi siguro mga pilosopong mga tao. Okay? Dahil sasabihin nila, it's very, impossible ng isang kagaya ng isang taong nabuhay, nagturo, tapos namatay, tapos nabuhay uli, parang mahirap paniwalaan. Okay? And so, pagka nag-share ka ng gospel sa mga tao na yon, you will be facing a different kinds of question
na lalo na pagdating dito sa pagkabuhay ng ating Panginoon si Kristo. That's why, at one time, okay, isa sa mga disipulo ng ating Panginoon si Kristo, okay, si Pablo, sinagot niya yung tanong na ito. Yung tanong na, what if Jesus really, okay, what if Jesus didn't resurrect from the dead? Paano kaya kung si Jesus Christ ay hindi nabuhay, ano na ngayon ang mga Kristiyano? Ano na tayo ngayon? So sinagot niya, okay? So this is the very question that we are going, sorry may ED, no? What if Jesus Christ didn't resurrect? Okay? Ano yung, sinagot niya dito sa verse 12 hanggang verse 19 ng 1 Corinthians chapter 15. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. But if it is preached that Christ has been raised from the dead, dito natin, ito yung explanation ni Pablo. Sabi niya ganon, gusto ko maunawaan ninyo na kung si Jesus Christ ay hindi nabuhay sa mga patay, ito ang kalalagyan ng maraming mga Kristiyano ngayon. Ito ang kahihinatnan natin. Sabi niya, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. More than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that He raised Christ from the dead. But He did not raise Him if in fact the dead are not raised. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile, you are still in your sin, then those who have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are to be pitied more of all man. No, makita po natin dito, okay, medyo tricky yung explanation dito ni Apostol Pablo. We're going to somehow pipira-pirasuhin natin to help you understand kung ano yung argument dito ni Apostol Pablo. Gusto niyang ipakita sa atin dito na importanteng ang ating Panginoong Jesucristo ay mabuhay. Sapagkat kung hindi daw po mabubuhay si Jesus Christ, just as He said, sabi ng Panginoong Jesucristo, mamamatay ako. And He promised that He has to what? He will rise from the dead after 3 days. Okay? At kapag hindi daw po nangyari to, ano mangyayari sa atin? First, ang malinaw sa argumento na ito ng ating Panginoong Jesucristo, if Jesus Christ didn't resurrected from the dead, or didn't resurrect from the dead, okay? First, Christianity is a waste of time. Diba? Practically speaking, it's a waste of time. Hindi na tayo dapat yung pagpunta natin dito, yung pagpupuri natin sa Panginoon, wala na pong saysay yan. It's a big waste of time. Kasi po, si Jesus Christ nangako at yung pangako niya napako. How can you trust a man who promised you something so important na ang pangako niya is about life and death, pero hindi niya nagawa yung pangako niya na yon, then wala tayong dapat pag-usapan, walang basis. Amen? So, lahat ng mga sinabi niya, kung magkaganon, is just mere wishful thinking. Parang sinabi lang niya to at tayo naniniwala na lang sa sinabi niya na para maibsan yung hirap na dinadanas natin dito sa lupa, kahit alam natin hindi totoo. Kung nanatili siyang patay at hindi siya nabuhay, then yung sinasabi ng New Testament, mga claim ng New Testament, what are the claims of the New Testament? The claim of the New Testament is that Jesus Christ is the Son of God who came here to save the human race from their sin. So, kung hindi nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, then all the claims of the New Testament is a fraud. Okay? All untrue. Dahil baseless, hindi siya nabuhay mula sa mga patay. Lahat din ng mga sinabi ng Old Testament, marami ding claims ang Old Testament, lalo na sa mga sinabi ng mga prophets. Dahil ang Old Testament, tandaan po natin, ay
nagbibigay ng mga bagay sa darating to the one who is to come, to the one who will save the world. Yung kanila pong mga rituals, like, kinakailangan kung ikaw ay papatatawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan, kinakailangang mayroong hayop, dugo, na kinakailangan ng hayop na ito ay dumanak upang mapatawad ang iyong. All those kinds of rituals. All those kinds of rituals are, kumbaga, pointing to the Lamb of God, to the one who is to come, who will shed His blood, okay, for the forgiveness of our sin. Kaya kinakailangan yung dugo na yun. Those are things, those are rituals that will point to the future. Everything is pointing to Jesus who will be the Savior of mankind. Kung hindi nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo, there will be no forgiveness of sin. And if there is no forgiveness of sin, lahat ng mga claim ng New Testament at saka ng Old Testament are all just but a waste of time. Tama? So, walang, kumbaga, everything is all in vain. So, kung hindi rin nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, we can say that our future is hopeless. There's no hope in this life. Tingnan po natin, pitasin natin isa sa mga verse na binasa natin kanina, yung verse 18. Tandaan natin, yung binasa natin kanina is from verse 12 hanggang verse 19. Kunin lang natin yung verse 18. Ano sabi doon? Then, kung si Jesus Christ daw po ay nanatiling patay at hindi siya nabuhay, verse 18, then those who have fallen asleep, ito yung mga taong namatay na. All those who have fallen asleep in Christ are lost. Meaning to say, ang buhay na meron tayo dito, ito na lang yon, wala na. There's no tomorrow after death. Ito na lang yon. The grave is the end. Kung hindi nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Kasi hindi na natin, kagaya ng sabi ko, hindi na rin natin pwedeng panghawakan yung pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi sabi niya, tandaan ninyo, ang buhay hindi, madalas siyang nagsasalita nung ang buhay ay hindi lamang dito. Pagka ang tao ay namatay, it's either pupunta siya ng langit o pupunta siya ng impyerno. Now, how can you believe the one who said those things kung yung pangako niya, magbabalik ako? Okay, mamamatay ako, magbabalik ako. Hindi niya nagawa. Hanggang ngayon, nakalibing siya doon sa libingan. We can never ever believe him. Tama? Then, kapag hindi nagawa ng ating Panginoon sa Kristo, then, saan tayo pupunta? Sino pa ang hanapan natin ng pag-asa? Siya lang naman yung nag-claim ng ganon. Then, there's no hope. Tayong mga Kristiyano na naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, tayo na tumanggap sa Kanya bilang siyang ating Panginoon na tagapagligtas, wala na tayong hope. Life, in this life, is all that we have. That's why, napaka-importante mga kapatid ko. No? There's no way for you to change this life. There's no bright future. Okay? Kasi si Jesus Christ, He failed us. He remained dead. Okay? Kung hindi siya nabuhay, yun yung sinasabi dito ni Apostol Pablo. Okay? Pero, tandaan po natin, mga kapatid ko, buti na lang hindi ganun na nangyari. Amen? Buti na lang hindi ganun na nangyari. Baka mamaya isipin nyo, baka may mga nandito ngayon na nakikinig sa online natin, yung mga kapatid din natin sa Holland ngayon na nakikinig. Baka akala nila, may iba siguro dyan na skeptic pa rin. Okay? Papatunayan ko sa inyo kung bakit tanggalin natin yung doubts natin na si Jesus Christ ay hindi nabuhay. Okay? Nanatili siyang patay. Dahil alam po ninyo, I've seen one of the, kumbaga, parang it's a documentary sa History Channel. Tandaan niyo minsan ang History Channel, medyo ang mga nagmamanipulate ng channel na yan, most of them are atheists. They believed in evolutions. Nakikita nila, naniniwala sila na talagang there's no such thing as God. Lahat ay may pinagmulan. Okay? Ang creation na ito is not created by somebody whom we claim,
Christian claims na merong Almighty God. Kung hindi ito ay nagumpisa, ang mundo nabuo lang yan sa nebula theory, usok, hanggang sa nabuo. Ang tao nagsimula sa unggoy. Sino yung mga unggoy dito? Wala naman siguro nga i-claim na tayo unggoy. Of course, these are ridiculous claims. But sad to say, there are so many people that believe. Dito sa Japan, itinuturo yan and they believe that. Tama? Kaya gusto ko maunawaan natin, napaka-importante na si Jesus Christ ay mabuhay. Kung hindi, lahat na nakasulat sa Biblia, hindi natin pwedeng paniwalaan. The New Testament and the Old Testament. In short, pagka pinagsama mo yung New and Old Testament, yun yung Biblia. In short, ang Biblia is unfounded, it's a fraud, it's not true. And it can never free us, from the bondage of sin. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang claim ng salita ng Diyos sa John chapter 8, you shall know the truth. And what is the truth? The Bible. And the truth shall set you free. If Jesus Christ never, He has not risen from the dead, malaking problema nating mga Kristyano. Hindi natin pwedeng paniwalaan na there is such thing as forgiveness of sin. Dahil nanatili siyang patay. Nagkaroon lang ng forgiveness of sin dahil nabuhay ang ating Panginoon Jesucristo. Hindi mo rin pwede i-claim yung paborito nating sinasabing God is love. Wala na yon. Lahat ng bagay na sinasabi dito sa Biblia. So, again, since ang sabi ng Biblia at sabi ni Pablo rito sa binasa natin sa buong text from 12 to 19, Jesus has risen from the dead. He is risen. Sinabi ng mga anghel sa binasa natin, He is risen. Now that Jesus Christ ay nabuhay mula sa mga patay, ano ngayon ang dapat nating i-claim sa ating mga puso? But because Jesus Christ resurrected, what is the impact of that resurrection sa buhay mo at sa buhay ko? Ano ang nangyari? At kung totoo nga, ang sinasabi ng Biblia na si Jesus Christ namatay at siya ay nabuhay, na totoo nga na siya ay wala na doon sa libingan, just as the angels told the Marys. Tatlong Mary po yan. Kaya meron tayong salitang tatlong Maria, because that's the three Marys. Na pumunta doon sa ng puntod ng ating Panginoon Jesucristo. So why should Christ's resurrection be important for you and for me? First thing, anong binigay ng resurrection? The first reason, according to Paul, it's not according to me, we're just dissecting the scripture na binasa natin kanina. Resurrection brings substance to our message. Anong mensahe natin? The gospel, the good news. Tandaan po natin mga kapatid, walang mangangaral ng Biblia ang makapag-share ng gospel. Ang gospel po, ibig sabihin nun, good news Hindi natin pwedeng i-share yung good news kung si Jesus Christ po ay nanatiling patay. Dahil sabi ko nga kanina, walang basihan. Kasi patay si Jesus Christ. Nasaan ang good news doon? Kahit pa sabihin natin, ang ganda ng mga itinuro ni Jesus, kahit pa sabihin natin ang ganda ng mga ipinakita ni Jesus, naghimala siya. Kahit paanong gawin natin, kung si Jesus Christ namatay at siya ay nanatili sa libingan, baliwala po lahat ng mga bagay na yon. Wala pong substance yung ganda at yung sinasabi natin na ang sino mang mananampalataya kay Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Wala po. Bakit po? Kasi mismong siya patay. Kaya nga po itong pagkakaiba ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga tao na nabuhay dito na nagkle-claim na sa kanila ang kaligtasan. Si Muhammad, hanggang ngayon, si Muhammad nabuhay at namatay, hanggang ngayon sa panahon natin patay. Si Manalo nabuhay, namatay, hanggang ngayon patay. Si Siddhartha Gautama, si Buddha. Ang dami dito mga Buddhists sa paligid natin. Siya ay nabuhay, namatay, hanggang ngayon patay. Subalit ang ating Panginoon Jesucristo, siya yung nagsabing, ako
ay mamamatay. Subalit sa 3 araw, ako'y babangong muli sa aking libingan. Amen? Palakpakan po natin si Lord dyan. That's the big difference. That's why, kumbaga, ito yung big claim nating mga Kristiyano. Kaya sabihin natin, we're so bold in proclaiming the gospel. Dahil mayroong pundasyon, may substance ang mensahe natin. This is not just a bold claim. This is not just, kumbaga, mere hallucination. These things are true. This is not just a made-up fantasy. Itong mga bagay na sinasabi natin ngayon na si Kristo, kaya kanyang linisin sa iyong mga kasalanan. Si Kristo, kaya niyang baguhin ang buhay mo at kaya niyang i-heal kung ano mga emotions na meron ka. Kaya niya. Why? Because everything that He claims, He did. And the greatest of that is this resurrection day na ginawa niya sa ating buhay. So, malinaw po dito mga kapatid ko. So, sa atin bilang mga anak ng Diyos, may substance yung. Kaya kung nag-share ka ng gospel sa kanila, sinare mo si Jesus Christ sa kanila, pag sinabi mong mahal ka ng Diyos talaga, totoo yun. Kasi nabuhay siya. Yun yung alam po ba ninyo, yung pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo, ito yung authentication, ito yung stamp of approval. Na walang sino man ang pwedeng kumontra. Kaya ang tanging bagay lamang na nagagawa ngayon ng mga kumukontra rito is, totoo bang nangyari yan? Totoo bang may pinanganak na Jesus Christ? O totoo bang, paano mo masasabing siya ay namatay at nabuhay maguli? Mamaya, patutunayan ko po sa inyo. Pero gusto ko lang maunawaan natin ngayon dito. Si Pablo, ang kanyang paninindigan, ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay, namatay, subalit nabuhay as He claimed to be after 3 days. Hindi siya nabuhay maguli after 1 week o after 1 month. Sinabi ni Jesus Christ, 3 days, 3 days, He has risen from the dead. Ibig sabihin, si Jesus ay talagang, He is in total control of everything. His life and everything that's been going on in our lives. So, tingnan po natin ngayon, mga kapatid. Okay? So, the second thing na dapat nating maunawaan, dahil si Jesus Christ po ay nag-resurrect, hindi lang nagkaroon ngayon ng substance ang mensahe natin. Tingnan po natin. Sa verse 14, nasabi, and if Christ has not been raised, our preaching is useless. Kita ninyo? So go on. Preach the gospel. Why? Sapagkat si Jesus Christ na pundasyon ng ating pananampalataya, siya na namatay, ay nabuhay. Pinatunayan niya na lahat ng kanyang mga sinasabi ay totoo. Amen? Sabi po ng Philippians chapter 1:23, kaya ngayon, tayo po ay meron ng inaasahan ngayon na langit. Sabi nga ni Paul. Okay? I desire to depart and be with Christ, which is far better. Kaya very bold si Paul ngayon. Nasabi niya gano'n, pagka namatay ako ngayon, siguradong may pupuntahan akong isang magandang daigdig. Kaharian ng Diyos ang tawag ito. Ang tawag nila rito, heaven. Okay? Kumbaga, alam na alam ni Paul, he was so affirmative na yung langit ay totoo. Why? Because Jesus, His Savior, has risen from the dead. Yun yung pinaka-importante. Kaya nga po sabi ko sa inyo, tayong mga Kristiyano, dapat naintindihan natin kung ano yung Pasko ng pagkabuhay. Sobrang maraming mga tao masayang-masaya doon sa Pasko ng kanyang kapanganakan. Pero hindi tayo talaga totoong sagad na nagpapasalamat sa Diyos at ina-appreciate yung Pasko ng kanyang pagkabuhay. Sapagkat yung kanyang kapanganakan, yung Pasko ng kapanganakan, kung hindi nagkaroon ng Pasko ng pagkabuhay, baliwala yung kapanganakan. What completed the promises of God, okay, everything that Jesus Christ claimed for, is yung kaniyang resurrection day. Nakuha po ninyo, mga kapatid ko? Baliwala yung mga bagay na yon kung wala nito. Sapagkat, sabi nga natin sa salitang Hapon, ito yung showme, ito yung proof. Okay? Ito yung proof.
I don't care kung bago siya pinanganak, maraming mga anghel na nag-herald na, hark the herald angel sings. Glory to the newborn king. I don't care about that. Dahil kung hindi siya mamamatay at mabubuhay, baliwala. Lahat tayo papunta pa rin ng impyerno. Nauupo ninyo? It will not affect you and me. Kahit ipinanganak si Jesus Christ dito. Kaya gusto ko maunawaan natin bilang mga anak ng Diyos, napaka-importante para sa atin ang maintindihan at maunawaan ang kahalagahan ng kanyang pagkabuhay maguli. I just want to change your image, your mentality, your mindset about the resurrection day. Dapat talaga pagka Pasko ng pagkabuhay, talagang sasabihin mo, Panginoon, salamat sapagkat dahil ikaw ay nabuhay, now, Lord, I have no doubt that my future, my salvation is secured already because you have lived. You have defeated the grave. Amen? Palakpakan po natin si Lord dyan. He deserves the glory. Okay? Hindi lang tayo dapat maging masaya dahil Pasko ng pagbubuhay, dahil Easter Sunday, whatever. Dahil ito ay okasyon. No. Kinakailangan, first and foremost, dahil ikaw ay Kristiyano, dahil ikaw ay nananampalataya kay Jesucristo, dahil kiniklaim mong may Christ ka sa puso mo, now you really have to understand it in a very deeper way. Alright? So, dahil siya po ay na-resurrect, ano pa ang pangalawa? Resurrection brings strong foundation in your faith. Napaka-importante nito. Okay? Sabi po, ng verse 14, tapos talon tayo sa verse 17, kinuha ko lang yung importante rito dahil related to. Sabi sa verse 14, kung hindi daw po nabuhay ang ating Panginoon Jesucristo, apektado yung faith po natin, mga kapatid ko, is futile. Okay? In vain. Baliwala. Talon tayo sa 17. And if Christ has not been raised, your faith, again, inulit na naman niya, in vain. Can you see that? Ibig sabihin, okay, kapag si Jesus Christ daw po ay hindi nabuhay na natiling nasa libingan, lahat ng ginagawa natin ngayon, lahat, yung pagkiklaim mo kay Jesus Christ na siya ay kaya kanyang iligtas, yung paglilingkod mo sa Kanya, yung involvement mo sa mga gawain ng Panginoon, lahat po yan. Ako yung ginagawa ko, lahat po yan in vain. Nagsasayang lang ako ng laway, nagsasayang lang ako ng pagod, dahil ang Panginoong Jesucristo na siyang aking sinasabi sa inyo, patay eh. Okay? Nandun sa libingan eh. Ako, nagtataka nga ako sa mga sinabi ko, sina Muhammad, si Manalo, si Buddha. Sino pa yung isa buhay pa, kaya lang nasa kulungan. Ano pa ba? At saka, meron mga nagre-claim na sila, sila daw tagapagligtas eh. Oh, baka maging senador pa. Kapag nakupo, nanatili tayong bulag sa katotohanan. Andiyan pa kayo, mga anak ng Diyos? Okay? Yun ang pagkakaiba ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po yan. That's why, dahil si Jesus Christ daw po, sabi ni Pablo, according to Paul, dahil daw po siya ay nabuhay, ano na ngayon? Lahat ng gagawin natin para kay Jesus, lahat yan counted. Lahat yan nakikita niya. Lahat yan ay hindi na walang kabuluhan. Lahat ay may kabuluhan sa Panginoon. Amen? Yun na yun. May foundation na yung faith natin. At ngayon, mga kapatid ko, sabi niyo gano'n, kinakailangan daw na talagang mabuhay si Jesus Christ. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi makukumpleto yung kaligtasan mo. Marami sa atin naniniwala, gusto kong liwanagin to kasi marami nagtuturo na tanggapin mo lang daw ang ating Panginoon Jesucristo. Proclaim by your mouth that Jesus Christ is Lord, you will be saved. Incomplete yun, kalahati lang yun. Kinakailangan mo ring panampalatayan at maniwala na si Jesus Christ daw po ay nabuhay mula sa mga patay.
then you will be saved. Ito ang sabi, Romans 10:9. Tingnan po ninyo. That if you confess with your mouth, Jesus is Lord. Yung marami nagtuturo, just confess Jesus Christ is Lord and you will be saved. Hindi kumpleto yon. Kalahati lang yon. Ano yung kalahati? Ito po ang sabi ni Paul. Okay? And believe in your heart that God raised Him from the dead. Ano mangyayari? You will be saved. So, ito medyo marami kasing minsan napapanood kayo sa mga toktik, mga ano nyo sa YouTube, nakikita nyo, you just believe in Jesus. Okay? Again, okay? Tinatama ko lahat yung mga bagay na incomplete. Okay? Tandaan natin, hindi mo basta-basta lamang. Kaya yung iba, okay, kung tatanggapin mo ang ating Panginoon sa Kristo pero hindi ka naman, nagkakaroon ka ng doubt na si Jesus Christ ay hindi nabuhay mula sa mga patay, your salvation is quite, alam po ninyo, nandun ka. Hindi ko siguradong ligtas ka. You really have to believe that Jesus is raised by God the Father from the dead. Now siguro isipin natin, ako kaya si Jesus Christ, itong mga na mga hindi naniniwala kay Jesus Christ na si Jesus Christ daw po ay hindi Diyos. No. Kaya si Father God ang nag-raise sa kanya kapangyarihan ng Diyos. Tandaan natin, sabi ng Philippians chapter 2 verse 4 to 6. Si Jesus Christ pumunta rito 100% man and He submitted totally to the power of God and the Holy Spirit. He set aside His prerogative to act as God. Okay? Hindi siya umano rito. Nandito siya, iligtas tayo, pero nandito siya para maging, maging example natin sa ating future. Okay? That kung ikaw ay mananatiling faithful at obedient sa kalooban ng Panginoon, kagaya ni Jesus Christ, He became our example, our perfect example. Kaya nung nabuhay siya, meron po siyang resurrected and glorified body. Yun din ang mangyayari sa atin pagka nabuhay tayo mula sa ating kamatayan. So siya yung salamin natin for our future. Kaya nga napaka-importante ng pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi kung siya'y nanatiling patay, how can we see our future without Jesus Christ exemplifying that before us? Amen? Kaya napaka-importante. Kaya sabi rito ng salita ng Diyos, sabi ni Paul, you want to be saved? Now, you have to proclaim and confess by your mouth, Jesus Christ is Lord. Meaning to say, hindi lang basta sinabi, you have to believe in your heart, si Jesus Christ is a Savior of your life. But, hindi lang yon, kinakailangan naniniwala ka si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. And, you will be saved. Okay? Now, tuloy po natin, mga kapatid ko. Kaya again, ulitin ko, ito ang pagkakaiba ng ating Panginoon sa Kristo. Siya talaga. Ito talaga yung proclamation ng mga apostol ng ating Panginoon sa Kristo. Since si Jesus Christ po ay nabuhay sa mga patay, ito na yung talagang kanilang mensahe. Talaga namang grabe yung kanilang grabe yung kanilang passion. Kasi ngayon napatunayan nila si Jesus Christ hindi peke. Kasi simula nung kasama nila si Jesus Christ, mayroong iba dyan, mediocre ang kanilang commitment kay Jesus. Nakita nyo to the point na kahit na si Pedro, okay? Nung nakita niyang si Jesus Christ ay hinuli na, nakita na niyang si Jesus Christ ay naghihingalo na, nagtakbuhan na sila. Nawala na sila. Okay? Ganun po talaga. Yung iba nga buhay pa nabuhay na si Jesus Christ Nagkaroon pa sila ng doubt Si Doubting Thomas, isa doon. You see? Napakahirap. Pero nung nalaman nila, nahawakan nila, sumamang kumain sa kanila, nakasama pa nila ng ilang araw, nakita nila ang pag-angat mula sa lupa papunta sa langit. At may nagsalita na anghel. Simula noon, nagbago na lahat sa kanila. Simula noon, lahat ng mga doubts, they passionately proclaim the gospel. Amen?
Palakpakan naman po natin ating Panginoong Yesus dyan. Okay? Yan po ang mga katotohanan na gusto kong sabihin sa inyo. And then, dahil daw po si Jesus Christ ay nabuhay mula sa mga patay, because Jesus Christ has resurrected. Ano pang impact nito? Okay? It makes the disciple, sino yung disciple? Yung disciple, yung apostles na nag-claim. It makes them genuine. And all those people who will believe in Jesus, we are all genuine. Hindi tayo peke. Hindi tayo, everyone who clings to the doctrine of the Bible faithfully, okay, who believed in Jesus, tayo daw po ay hindi na ngayon pwedeng pagdudahan na tayo po ay may pagkakamali. Every one of us who believes in Jesus is now genuine before God. Of course, hindi before people. Kasi people will all have their own different opinions. But as far as God is concerned, as far as the Bible is concerned, ang sabi ni Paul, you are now genuine. Tingnan po natin sa verse 15. Tingnan niyo ang sabi ni, dito pa rin tayo sa scripture natin. Kinukuha ko lang yung mga verses para mas ma-magnify natin, para ma-explain ko mabuti. Verse 15, more than that, we are then found to be false witnesses about God. Kung hindi daw po nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo, ano tayo? Mga false witnesses. Andiyan ba kayo? Alam niyo po what a false witness is? Okay? Ito po ay judicial word. Okay? Na kapag ang isang tao ay false witness, he will perjure niya. Ibig sabihin, he will swear. Okay? He will swear na itong bagay na ito na hindi totoo is true. Okay? May pagkatawag dyan, salitang perjury. Okay? Yung kine-claim mo na yung bagay na hindi totoo ay totoo. Sinasabi mo ito, totoo to. Sabi rin dito ni Pablo, kung tayo daw po, si Jesus Christ daw po, ay hindi nabuhay, mga false witnesses tayo. Okay? Nagle-claim tayo ng something na hindi naman totoo at hindi naman mangyayari. Andiyan po ba kayo? Anak ng Diyos? Sabi ni Pablo, siguro dito sa grupo na to, sino ang unang-unang usutski rito, sinungaling? Siguro ako. ako yung nag-share eh. Naniniwala lang kayo eh. Okay? Kine-claim nyo lang yun eh. I'm the number one false witness here. And even those disciples, those apostles that preach about Jesus Christ. Sabi ni Pablo, isa ako, false witness ako. Sabi niya gano'n. If Jesus Christ has not resurrected, sabi niya gano'n, more than that, we are then found to be false witness about God. For we, sabi niya gano'n, have testified about God that He raised Christ from the dead. But He did not raise Him if in fact the dead are not raised. So, kita niyo po yung ibig sabihin yan? Okay? Hindi daw tayo po, hindi tayo mare-raise kung si Jesus Christ hindi na-raise. Pero dahil si Jesus Christ has risen, then one day it will happen to you and me. Yun yung sabi ni Pablo. Pero kinakailangan. Okay? Sabi ng salita ng Diyos, you really have to make Jesus your Savior and your Lord and believe that Jesus Christ indeed was raised from the dead. Okay? Tandaan natin yan, mga kapatid ko. And siguro, iba sa atin dito, di na po niya sabi niya gano'n dito, for I have testified about God. Paul is like saying, alam niyo yung ibig sabihin dito ni Pablo, it's like saying that Jesus Christ, as far as I am concerned, is alive today. Yung ibig niya sabihin, for we have testified about God that He has raised Christ. He was like saying, believe me when I say Jesus is alive. Okay? Bakit? Alam po ba niyo mga kapatid ko?
maliban kay Pablo, lahat ng mga apostol ng ating Panginoong Kristo, nakita nila ng personal si Jesus. Kay Pablo, iba yung experience niya kay Jesus. Kasi kay Pablo, nagpakita sa kanya kay Jesus, nakita ng kanyang mga mata pero hindi nakita ng mga tao sa paligid niya. Tanging sa kanya lang nagpakita. Kaya it's like a vision-like experience kay Pablo. But the truth is, nakita niya ng kanyang mga mata, pagkakita niya ng kanyang mga mata, nabulag siya. When he was on his way to Damascus, kinausap siya ng Panginoon. That's why, naintindihan, sabi niya, sino po kayo? Who are you, Lord? He knew Jesus Christ. He knew that Jesus Christ is no ordinary man. That's why, nagbiglang sumagot yung bibig niya, sinabi niya si Jesus Christ daw ay Lord. Kita niyo? And so makita po natin dito, mga kapatid ko, maliban kay Pablo, lahat ng mga disipulo nag-preach about Jesus na siya ay namatay na buhay after 3 days. Lahat ito nakita nila, nakikain, nahawakan nila ng ilang beses ang butas sa kanyang mga kamay. Nakausap nila. At sigurado sila, iyon si Jesus Christ na nakasama nila for 3 years. That's why there were no doubts in their minds na si Jesus Christ nga ay namatay at nabuhay. Kita niyo yun? Siguro, may tatanong na naman sa sobrang skeptic mo. Sabi mo, Pastor, how do you know na hindi lang sila na, kumbaga, nagpapauso? How do you know, Pastor? Now, sasagutin ko yan. I tell you how. Una sa lahat, these men who claim that Jesus died and rose again from the dead, these people, they paid their claim with their lives. They were persecuted. They were executed. They suffered. They bled. It cost them their lives just for that claim that Jesus Christ was dead and then rose again from the dead after 3 days. Because there is no doubt in their mind. They saw Him. That's why hindi pwedeng sabihin na gawa-gawa lang ito ng mga disipulo niya. They knew, they saw, they touched Him. That's why walang pwedeng makakapi. Not even the fiercest empire in history can stop them. Ginawa ng lahat ng Roman Empire para patigilin sila ng pag-share ng tungkol kay Jesus. But they failed. People keeps on believing the truth. Okay? Kaya gusto ko maunawaan po natin dito, mga kapatid ko, never ever na malason kayo ng mga nagsasalita na si Jesus Christ ay hindi nabuhay at hindi namatay at hindi nabuhay maguli. Huwag kayo maniwala dyan. Sapagkat ang Biblia ang nagsasabi, yung mga taong nakakita at nakakilala sa ating Panginoong Kristo ang nagsasabi. At makikita natin dito, mga kapatid, na lahat ng bagay na nakasulat sa Biblia ay nangyari at totoo. Kaya tayo na umaasa, tayo na nananampalataya sa ating Panginoong Kristo, lakasan natin ang ating loob. Dahil tayo po ay genuine, kagaya ng disipulo ng ating Panginoong Kristo. Amen? Yan po yan. Namatay sila para sa claim nila na yon. I want you to know this. Many will live for a lie, but few will die for a lie. Intindihan niyo po yung sinasabi? Parang nakakita ko na maraming questions sa ibabaw ninyo. Ano sinasabi ni Pastor? Okay? Ang ibig ko sabihin ganito. Okay? May mga tao na kaya niyang mamuhay sa kasinungalingan. Pero, yung taong matino, hindi siya mamamatay para sa isang kasinungalingan. Tama? That's why, itong mga disipulo na to, kung si Jesus Christ ay isang kasinungalingan, hindi nila itataya buhay nila dyan. Gets? Nawala na yung mga question kanina. Nung sinagsalita ako, biglang,
Okay? Kaya bilang mga anak ng Diyos, ang sabi ni Apostol Pablo, ano sabi niya? 15:58. Okay, therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ito yung heart ng mga disipulo ng Panginoon. They know even if they suffer, even if they bled, even if they are executed, persecuted, they know that they labor in Him is not in vain. Amen? Kaya yung mga ginagawa natin para kay Lord, yung commitment mo, yung pag-ibig mo sa Kanya, lahat ng mga pagsiserver, you're giving or everything that you do for the glory of God. Ang sabi ng salita ng Diyos, those are not futile. Those are not in vain. Kaya sabi niya gano'n, sige lang tayo maglingkod sa Panginoon because our labor is not in vain. Lahat ng gagawin natin sa Kanya nakikita ng Panginoon, and God appreciates it. It's not my word, it's the word of Paul actually. That's the reason why this is one of the reasons why it pushed me to give my all, okay, to commit and surrender my life to Him because of this word. Because I know ng salita ng Diyos is yes and amen. Totoo. Okay? Sabi ng salita ng Diyos dyan. So, last, anong impact ng resurrection ng ating Panginoon Jesucristo? Ngayong siya ay nabuhay, okay? Dapat tayo magsaya. Last, because of resurrection, okay? Resurrection broke the power of sin. Alam niyo po ba na ang pinakamabigat na problema ng tao ay hindi cancer? Hindi kung ano pa mang mga bagay na malaking problema dito, corruption dito sa mundong ito. Pinakamabigat na problema ng tao ay kasalanan. Sapagkat walang pwedeng magpahinto, walang pwedeng maglinis ng kasalanan, walang pwedeng magpatawad sa kasalanan, walang pwedeng magpabago sa isang tao para huminto sa pagkakasala. Napakabigat ng kasalanan sapagkat habang ikay nagkakasala, okay, lalo ka nitong inilulugmok. Ganito katindi ang kasalanan. And because Jesus has risen from the dead, ano sabi ng salita ng Diyos? Tingnan po ninyo. Okay, basahin natin verse 17. Nandun pa rin tayo sa no? Pinipitas-pitas lang natin. Dinadala ko lang dito yung mga verses. Okay, 17. And if Christ has not been raised, your faith is futile, and you are still in sin. Wow. Okay? You are still in sin. Kung tayo po ay nasa kasalanan, it means that sin is still in control of us. Ang tandaan natin, sabi ko nga po sa inyo, ito nakakatakot sa kasalanan. Habang ito ay nandito sa iyo, ilulugmo ka niyan, bubulukin ka niyan. Okay? Kaya kung kinakailangan mo ma-preserve tayo, kinakailangan, yun ang dahilan kung bakit si Jesus Christ pumunta rito. Ang sabi ng salita ng Diyos, John 3:16, ano sabi ng salita ng Diyos? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever will believe in Him will not perish, but they will have everlasting life. Yun yung mission niya. Paano tayo magkakaroon ng everlasting life in heaven? Kinakailangan sagutin ng Lord at linisin niya ang pinakamalaking problema, pinakamabigat na problema ng tao, kasalanan. Kaya kinakailangan ni Jesus Christ mamatay doon sa krus. Pero ang kamatayan ay hindi kumpleto kung siya ay mamamatay lang. Ang magandang turo ay hindi magiging maganda kung siya ay mamamatay lang din. Kung gusto natin talagang ang kapangyarihan ay maramdaman natin at magkaroon tayo. Ito sinasabi nga po natin na malinis tayo sa ating mga kasalanan. Di ba naalala niyo the Old Testament? Para tayo patawarin. Nung sa Old Testament, no? Kinakailangan nila mag-alay ng dugo ng hayop. At yun ay iaalay nila sa Panginoon. That's why, anong tawag ng salita ng Diyos? Nung nakita ni John the Baptist si Jesus, anong sabi niya? Behold, the Lamb of God. Kita ninyo? He's the Lamb. Siya yung tupa na iaalay
para sa kasalanan ng sanlibutan. Who can wash away the sins of the world. So, maintindihan po natin dito mga kapatid ko, kung si Jesus Christ daw po ay hindi nabuhay, then we are all still living, sinking in sin. But praise be to God, Jesus Christ is alive. He did not only conquer the grave, He conquered Satan, and He conquered sin. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Gusto ko makita natin dito, mga anak ng Diyos, ang isang bagay. If there is no resurrection, there will be no Savior. If there is no Savior, there will be no forgiveness of sin. If there is no forgiveness of sin, there is no justification of sin. If there is no justification of sin, we are all still in sin. And if we are still in sin, we are all going to hell. So, saan nag-umpisa? Resurrection. Let us all stand up. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Panginoon. So, you see, it's simply, the simple reason is, kinakailangan ng Panginoong Hesukristo na mamatay. Pero mas kinakailangan niyang mabuhay. Because the justification of His promises and His claim lies to His resurrection. And I thank God sapagkat si Kristo na ating sinasamba rito, si Kristo na ating inawitan, si Kristo na ating pinaglilingkuran, si Kristo na ating tinatawag na tagapagligtas. Okay? Siya ay sineselebrate natin yan. We're commemorating His Resurrection Day. Kaya gusto ko maunawaan ngayon ng bawat mga mananampalataya na para sa atin, tayo na may Kristo sa ating buhay, okay, iba dapat ang impact niyan sa buhay mo. Alam mo dapat. Kasi first and foremost, ikaw ang nakinabang sa kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoon si Kristo. We should be happy and celebrating because Jesus Christ was born. But, higit sa lahat, mas lalo tayong magpasalamat sa Panginoon at mag-celebrate sa ating buhay. Sapagkat si Jesus Christ ay nabuhay. Sapagkat kung hindi siya nabuhay at wala tayong Resurrection Sunday o Resurrection Day celebration, lahat ng ito, ang sabi ni Pablo, lahat ng ito ay walang meaning. Lahat ng ito ay walang kapararakan, walang pakinabang. So let us all close our eyes now. And deep within our hearts, if you have accepted Jesus Christ as your personal Savior and Lord, if you have believed Jesus Christ is Lord, and believe that Jesus Christ has been raised from the dead, I want us all to just say, thank you, Lord. Sapagat, Lord, Ikaw ay naging totoo sa iyong promise. Salamat, Panginoon. Alam po niyo, mga kapatid ko, it's not easy to die. Jesus Christ was 100% man. Yung mga tao ngang kagaya natin, takot mamatay. Takot tayong mamatay. Si Jesus Christ, sabi ng salita ng Diyos, He was right there, sitting at the right hand of the Father. But He has to put on a flesh. Hindi siya basta namatay. Alam po ninyo, I have this separate sermon about how horrifying a death on the cross is. Sobra nakakatakot. Kaya yung word na crucifixion, okay, ay talagang it speaks for itself. Unti-unting kamatayan ang crucifixion. Hanggang sa maubos ang lahat ng liquido mo sa katawan. Hanggang sa maging numb na ang katawan mo at huminto, wala nang itibok ang puso mo. Ganon katagal, ganon kahirap. Hanggang sa hindi ka na makahinga, hinahabol mo na ang hininga mo. Ganon po katindi. Pero alam po ninyo yun, binata lahat ng Panginoon yun.
Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, Hebrews chapter 12 verse 2, for the joy. Okay? Bakit may joy si Lord doon habang siya ay nakapako sa krus? Di ba dapat may umiiyak siya o may ano siya? Sapagkat ang nakikita niya ay ang magiging resulta nito once na mamatay siya at mabubuhay siyang muli. Ang nakikita niya rito ay tayo. He has foreseen what will happen after that. And I thank God kasi nung nakilala mo ngayon ang Panginoon, hindi mo pinalampas yung pagkakataong yun at nanampalataya ka sa Kanya. Now, we can say, kagaya ni Pablo, for me to die is gain, but to live is Christ. Habang nabubuhay tayo, na kay Kristo tayo. But ang kamatayan sa atin na hindi na pain. Kung hindi ang sabi ni Paul, it's a gain. So let us all lift our hands. Let us thank God for what He has done for us. God, thank you sapagkat nabuhay po kayo, Panginoon. You kept good of your promise. Thank you for that, Lord. I pray na patuloy, Panginoon, manariwa sa aming mga puso. At kung minsan may mga doubts na dumadaan sa aming mga puso, Panginoon, babalikan lang namin yung ginawa mo doon sa krus, Panginoon. Upang, Lord, muli, maging manariwa uli, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo, Diyos. Hindi kami madala ng mga kasinungalingan na ipinapasok ng mundong ito sa aming mga isip, sa aming mga puso. Panginoon, salamat po. Ika'y namatay doon sa krus at ika'y nabuhay. Ngayon, Panginoon, ang buhay namin ay mayroon ng katagumpayan, mayroon ng pag-asa, at mayroon ng pagbabago. God, thank you because Jesus, you are our Redeemer. And our Redeemer lives. The glory is yours. We pray all of this in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon.